Hello guys, welcome back to the channel. This is your boy, your Drive RX. And guys, timely tong topic natin today, no? Actually, nababanggit din naman natin to during our POV drives, no? Guys, relatable pa ba ngayon yung gumamit ka ng manual, no? When it comes to driving any car, no? Particularly itong SUV, no? Kung nagda-drive kayo ng manual, mapa small car po, sedan, or any manual po, no? Nakaka-relate sa akin kasi ako talaga nag-start ako actually high school high school guys, no? Manual talaga, no? Sa owner, no? Then L300 ng tatay ko, doon ako natuto mag-drive. And timely lang na ipasok natin itong topic na to, no? Kung ano pa ba ito, no? Relatable pa ba itong manual, no, sa time natin ngayon, itong 2025, no? Kung napapanood pa man itong video na to, no, onwards, no? Kung still matters pa ba na maggamit tayo ng manual transmission. Sa mga manual tranny titos dyan, shoutout po sa inyo, no? Kasi alam ko na meron talaga, no, particularly, no, na gustong kumuha ng manual just for fun, no? Merong gusto nila yung mistakes, no? Gaya ng pinapanood ko si Miss Ange King, no? Ang galing nun sa guys, yung manual na Miata niya, grabe mag-grip yun. Kung i-compare natin to sa mga SUV na automatic, like sa isang topic natin, no, although may manual ang Fortuner, no, i-compare natin siya sa automatic ng Fortuner G, no, yung base model. So guys, ganito kasi yan, no? Gaano ba to katipid kung manual ka? Actually guys, ang hirap sagutin na sasabihin nating mas matipid to, no? Kasi ang dami ng transmission ngayon na mas matipid, like yung mga CVTs, no? Matipid yan guys kasi hindi na siya yung conventional na may gear, no? Kumbaga well distributed yung torque, no? Mas matipid sa milyahe. But then guys, yung paggamit ng manual is nakadepende sa pag-apak mo. So like ako, no, hindi naman nabago to sa channel ko. I always maintain, lalo kung dito lang naman ako sa city, no? Ang gamit ko is ang apak ko hindi ako lumalagpas ng 2000 RPM. So yun talaga guys ang technique para makatipid ka sa gasolina. Although paminsan-minsan, no, for once in a while, takbo mo yung kotse ng lalagpas ka ng 3000 RPM. Kasi doon mo naman makikita yung yung kumbaga yung takbo mo, yung mga carbon deposits na nalulusen up mo siya pag tumatakbo ka naman ng nilalagpasan mo yung RPM. But then kung nasa city ka, matipid siya guys, no? Hindi natin magawan kasi hindi tayo nakakapag long ride ngayon guys. Sobrang busy din kasi, no, schedule natin sa hospital. Ang ang pag-check talaga diyan maganda is yung full tank method, no? May napapanood akong mga video, no? Shoutout po sa inyo mga sir, no? Yung naka GLS na Montero Sport. Nag-check siya ng ng fuel consumption niya dito guys. Ang alam ko kasi sa mga automatic, ang nakadepende niyan sa pag-apak mo, kaya hindi mo rin masasabi na kasi guys, nagkaroon din ako automatic, no, and naging mannerism ko na stay put ko yung paa ko, no, yung apak ko. Kaya usually guys, yung mga nagtatanong diyan, iba kasi nagyayapak para mas magaan, no. But then ako guys, mas gusto ko naka-Crocs, no. Kasi yung Crocs magaan lang siya, 'di ba? Yung mga mga pang diabetic boot, lang siya guys. Masarap sa paa ba, kumbaga. Comfortable siya talaga. So kung yun yung gamit mo, no, kung naka-Crocs ka, parang light lang yung apak mo. Kahit nung napansin ko yun guys, dati nung naka Toyota Wigo ako, na although matipid na si Wigo pero talagang mini-maintain ko yung nasa 2000 RPM ako, yung green. Nakikita ko yung green. Until now, dala-dala ko yung mannerism na yun guys. Yung tinitingnan ko to sa harap ko, at least naka-echo siya, no? Yung green nakasumasagad. Para kasing, alam mo yung may level siya guys. Ganun ang style nito eh. May level siya na yung green is tumataas siya,
Depende, no? Depende rin talaga kung ano yung ano mo, yung pag-apak mo. Ito kung magaan-gaan lang naman yung paa mo, nagpasok mo ng ganyan, okay lang. And guys, sa manual kasi pala talaga, nakadepende yan, no, yung RPM mo kung bumababa. Kung may nag-chat kasi namamatayan siya, no. Siguro kasi masyadong mababa na yung RPM. Wag mo talaga pababayaan na bababa siya ng 700, no. Mamamatayan ka talaga. And yung tinig, no, yung hum ng makina mo, no, eventually guys mamamaster mo yan kasi kotse mo yan eh. Kahit na anong kotse yan, yung owner nga ramdam na ramdam mo kung okay pa eh. So sa mga nakaka-relate na ito, no, lalo yung mga jeepney driver, no, yung may nanonood dyan, nag-YouTube na jeepney driver, no, shoutout kayo, no, mag-comment lang kayo kung meron dyan. Actually yan mga guys, walang nakikita yan, walang ano yan, pero kabisado nila yan. Tunog lang ng makina guys, tunog lang. Lalo yung diesel, di ba maingay yung diesel. Yan, tunog pa lang ng diesel, alam nila yan kung nakapasok ba yan sa primera, sa segunda, sa trasera. Kaya yung pagiging matipid ng manual car or ng automatic is sa akin lang guys kasi marami talaga magsasabi, lalo yung mga titos natin yan, na mas matipid yung manual kasi ikaw yung may control. True enough, no? Ikaw yung may control. Pero ibig sabihin nun, pwede kang maging maaksaya, pwede ka ding maging matipid, di ba? Kasi ikaw yung may control eh. So hindi mo siya masasabing matipid agad siya unless hybrid yung kotse mo. Yun, talagang matipid yun. Siguradong titipid yun kasi meron ng technology yun na mag-shift ng ng prioritization, no, kung maggagamit pa siya ng masyadong maraming gasolina or hindi, no? Ganun yun. Ang automatic guys sa akin, in my experience ang pag-apak mo talaga dapat magaan lang. So kung meron nangingi ng suggestions dyan, syempre nasabihin ko, gaanan mo yung apak mo sa kuya. Gaanan mo yung apak mo sa manibela, wag masyadong gigil, no? So yun lang naman yun. And guys, eto, isang factor na ipapasok ko. Disclaimer lang guys, wala akong listahan yung kumbaga yung napag-iisipan lang natin yung talagang magandang topic, no? Sa pricing point kasi guys, ang laki na ng matitipid mo dito. Kumbaga makakatipid ka sa sa consumption mo, no, ng pera, no? Kasi kung bibili ka ng mga matic cars natin ngayon, no, medyo alanganin guys, no? Parang kung ang budget mo is kulang ka talaga, let's say bibili ka ng cash, no. Ito guys i-compare ko lang naman, no, kasi topic na rin natin last time. Bibili ka ng automatic na Toyota Fortuner G, no, yung base nila na automatic. So guys, bibilin mo yon ng around 1.9, no, kulang-kulang 1.9 yan cash. Kung may promo man si Toyota, let's say mag-less ng mga 1.8 pa rin yan guys, no. Guys, pag bumili ka ng manual, no, lalo tong sa Mitsubishi, well known naman to, no, daming account yan sa YouTube, no, yung mga sales natin dyan, mga butihing sales natin dyan na may discount to guys, no, from 1,568 may discount po to naman ng kulang-kulang 300k. So mga 1.2 something mo, 1.3, mga ganyan, meron ka ng SUV, no, na reliable, no, kasi SUV yan guys, hindi naman ginawa yan para matibay talaga yan, no. Gagawa sila ng SUV is for, kumbaga kung lubak-lubak lang sa kamay nilaan guys, panis yan, no, kayang-kaya yan, no. And marami namang magagaling na mekaniko dyan, like yung mabuting mekaniko natin, si brother Autorans, no. Sir, shoutout po sa inyo. Magaling yan, magaling na mekaniko yan guys, no. So yung mga natin dyan, mga titos natin na talagang mga bihasa, no, sa mga ganyang mga sasakyan, lalo yung Fortuner, magaling siya sa ganun. So yung paggamit mo ng automatic ba is marirelate mo pa siya, lalo yung mga Gen Z natin ngayon, no, kasi parang ang fast pace ang buhay ngayon, parang mas gusto ng mga Gen Z yung comfortable, ganyan. So sa pagiging komportable, dahil nga pag traffic kasi ito guys, pasok ka lang to pag traffic, syempre lagi ka nakahawak, no, but then
mamamaster mo rin yan, no? Merong mga YouTube account ako napapanood na lalo more on European, particularly more on European, na ang galing nila magano guys, ang galing nila mag-handle ng manual, no? Parang kumbaga smooth sailing lang yung pagdadala nila ng manual kasi nga kamukha na itong ginagawa ko ngayon guys ha. Nilalaro ko yung yung Primera no. Kumbaga parang hindi ko siya masyadong binabaon-baon. May ganung technique guys, no. So kumbaga parang depende rin yan, no, kung ano yung approach mo sa sa silinyador mo. Kasi minsan kasi kung medyo mabigat ka umapak, yun lang naman ang diyan labanan diyan Medyo parang pagod ka sa sa pag ganun. Tsaka usually kapag naka idle ka, no, let's say traffic guys, no, pasok mo lang yan sa sa may neutral, no, naging mainit na topic kasi yan, no, sa internet din yung nakakasira ba yung paglalagay sa neutral ng ng automatic. So sa akin lang naman, no, ang stand ko lang naman diyan, pag naka manual ka kasi usually talaga papasok mo yan sa sa may neutral mo. Kumbaga kaya ka nga kaya nga nandiyan yung manual is para magamit mo din guys, no? And ang kagandahan din sa manual, confident ka lalo kung sanay ka na sa alam mo na yung ginagawa mo sa kalsada. Kumbaga alam mo na yung lalo kung kamukha dito sa Maynila, alam ko na yung masyadong matraffic, alam ko na yung technique ko dun. So para ka ding guys, alam mo yun, yung alam mo diba yung mga mga naka electric cars, pinaplan ahead nila yung biyahe nila. Pag naka manual ka guys, i-plan ahead mo na rin yung biyahe mo. Bakit? Syempre kaya nga may Google Maps di ba guys? Yung Google Maps, tingnan mo na agad dun, ay madilaw dito ito mapula dito traffic to, sigurado. Tas ilang minutes yung biyahe ko, 30 minutes, 1 hour traffic dito. May ganong factor guys, no? So yung technology utilize na din natin. Actually sa CarPlay may kita mo na rin naman kung ano yung dadaanan mo kung ilang minutes para pagdating doon naka-mindset ka na, kasi minsan pag nandun ka sa traffic maasar ka kasi abante-abante ka, no? But then guys, gawa natin ng topic minsan yung yung technique sa pag-apak-apak, kasi guys may technique din naman yan, no? Kung paano mo lalaruin, no, yung yung silinyador mo, no, when it comes to parang ganun lang yan guys kumbaga apaka sa preno, lalari mo, titignan mo RPM mo, kung mamamatay ka, mamamaster mo yan eventually, no? Kasi sa umpisa talaga, sa akin lang sa umpisa talaga mamamatay ka. Ako rin naman guys, nagano ko rito, namatayan ako, namamatayan ako pag pag lalo ng bago-bago pa to guys. So ang ang message ko lang dyan, kapag gumagamit tayo ng mga manual tranny, siguro mas lang, no, kumbaga lang natin na syempre pag nagma-manual ka, hindi mo ma-achieve yung parang ka lang, yung apak-apak ka lang, preno, apak, kasi magkaibang different world yan guys, no, yung automatic tsaka sa kaya mas maganda na maganda talaga na yung yung paggamit mo ng sasakyan is ka lang, kumbaga parang chill ride ka lang. Kasi minsan sabihin ng iba na ito pa guys, pasok ko lang to pang racing daw tong itong mga manual car, no. Mas masarap daw gawing pang kare-karera, no? So kung yun ang hanap mo guys, kasi hindi naman natin masising iba, no? Kaya naman nila. May nakausap ako na ganyan, no? Nakwento ko nga actually. Pero matik naman yung guys, yung kanyang GLS na parang 2018 model, nilagyan niya ng throttle control. So malakas talaga guys, may throttle control
'di ba? Ang ano ko doon is may throttle control siya at napatakbo niya raw ng 210. Tapos nung nagkakwentuhan kami, nakita niya tong kotse, sabi niya, mas malakas to, ano, Gar. Sabi niya, ano, paano naging mas malakas? Kasi daw, yung mga usually ginagamit sa drug, yung mga nagda-drug race, no, like si Bionic Man, manual. Mas maganda raw yung manual kasi yung launch control mo, mga ganun. So kung i-compare natin yung paggamit, kung relatable pa ba yan talaga ngayon, is ano, no, it depends talaga sa nagmamay-ari. Pero ang key points ko lang talaga, guys, is yung kung more on, kasi talaga sa ngayon, no, lalo sa timeline, hindi naman talaga natin maaalis, no? Hindi naman lahat mayayaman, guys, no? Kahit mayaman ka, nagbabudget ka din, di ba? Kumbaga, kung ang pagbabudget mo nagmamatter, no? Nagmamatter yan. Let's say marami kang gastusin, no? Lalo yung mga ordinaryong tao, no? May family ka, may nag-aaral, may housing ka, no? Ganyan. So, masiset mo talaga yung pinaka-best sa'yo. Eh, gusto mo ng SUV, di ba? O, SUV. Eh, di may magko-comment sa'yo, mag-Innova ka. May topic tayo niyan, guys, ha? May topic tayo dyan about sa Innova versus, ano, panoorin nyo na lang sa channel natin. And kung nandito pa kayo sa part na to, thank you po. Hopefully mag-subs po kayo. And more topics to come po tayo. So kung more on budget ka talaga, malamang sa malamang ito makukuha mo. Kasi matipid, di ba? Mas matipid syempre ang maintenance. Wala kang ATF na pinapalitan dito sa maintenance, no? And beyond your ano naman, no, kung talaga namang masisira, eh merong nagwe-wear and tear naman talaga lahat, eh, kahit automatic pa yan or ano. Pero mas mura ang consumption nito pag nagano ka na, kumbaga, kung sa pagkakagastusan lang yung ano, no, iisipin mo, mas mura talaga to, 'di ba? Kumbaga, ilan lang yung may gagastos mo rito, no? Kapag malaki, may diferensya, syempre kapag hindi naman lahat ng ano, eh. So ang kagandahan lang, kung pipiliin mo si automatic, yung komportable ka. Yan talaga, guys, number 1 yan. Pero yung sa consumption, no, sasabihin ko lang talaga sa inyo, didiretsuhin ko kayo. Unless hybrid yung kotse mo, depende yan sa pag-apak mo. Kahit pa nga hybrid pala, di ba? Eh kasi may gasolina na rin yan, eh. Kung lagi kang naka-in dun sa ano, no, kung nasi-ship yan, lagi kang naka-in, gamit mo yung ano, yung power na galing sa petrol engine, di ba? Actually naman yan, mga 1.5 na ano, eh, na gasoline, eh. Oh. So yung mga ganun, guys, nagmamatter yan, no? Ang laking factor niyan, no, yung sa paggamit. So gawan natin ng separate talaga yan, guys. Bear with me lang, wag makagawa tayo ng video, no? Maganda kasi yung long ride tas full tank method tayo, guys. Kasi yan talaga ang best, no? Hindi yung titingin ka lang dito. Kasi eto, although may accuracy yan dahil computer yan, pero mas maganda talaga yung actual na kung ilan yung nilagay mo. Kasi yun ang ano mo, eh, consumption mo, eh, no? Kung ilan yung magagamit mo na ano, no, na na diesel, no? Diesel kasi ito, guys, ha? Mabanggit ko kasi ano, gasolina. So yun lang naman. Hopefully, no, yung mga topics na gusto natin ma-tackle natin dito, guys, no? So kung automatic versus manual ang pag-uusapan, guys, it depende yan sa ano nyo, no, prioritization nyo, kung comfort ba o kung gusto nyo na makatipid at the same time gusto mo yung kotse, no, mahilig ka mag-manual, go for the ano, guys, go for the manual, no. For me kasi ito talaga gusto ko, eh, kaya ini-enjoy ko yung drive, no, guys. Pag gusto mo naman yung dinadrive mo, okay lang. Pero mostly kasi mga titas natin dyan, no, na naka-SUV, mostly yan automatic yan. Kasi comfort, guys. Madaling ano, wala na masyadong movements, no. Mas makaka-focus sa driving. Yun naman din ang isa sa mga good points niya. And kung nandito pa kayo, again, salamat sa panonood, guys, no. Gawa pa tayo ng maraming video, no. So tuloy-tuloy lang tayo. Hopefully mag-grow tong channel. Mag-subscribe kayo and hit that like, no.
Simplihan lang natin, mas lalo lang natin simplihan, guys. And kung saan man kayo, no, mga OFW nating kababayan all over the Philippines, no, mula Mindanao, no, hanggang Luzon, no, thank you po sa panonood. And surely, no, I will see you on my next one po.